Okay. So magandang hapon po sa ating lahat, mga brothers and sisters. Okay po. Maganda po ba yung hapon natin? Yes. So ngayon po, nasa ikapitong session na po tayo ng ating New Beginners Bible Study. So last time po, pinag-aralan niyo po yung patungkol po sa affliction ng isang Kristiyano. So ngayon naman po, pag-aaralan naman po natin ang patungkol po sa pagpapabanal o sanctification. So bago po yan, manalangin po muna tayong lahat. Sumasalangit naming Panginoon Diyos, maraming salamat po sa iyong biyaya, sa iyong halagang dugo na dumanak sa krus. Kami po ay nalinis sa aming mga kasalanan. Kaya Panginoon, nagpapasalamat po kami sa iyong biyaya at pag-ibig na ibinigay niyo po sa amin. So ngayong oras po, Panginoon, nasa ikapitong session na po kami ng aming New Beginners Bible Study. Nawa po, tulungan niyo po kaming maunawaan ang aming pag-aaralan ngayon at aming maisabuhay po ang aming matututunan po. Ngayon po, Panginoon, may mga brothers and sisters na baguhan na hindi po nakadalo ngayon. Panginoon, sa anumang kadahilanan, ikaw po, Panginoon, ang gumabay po sa kanila at tulungan niyo po sila na muling makabalik po dito sa New Beginners Bible Study po. Ngayon, Panginoon, malapit na po silang matapos po sa New Beginners, tulungan niyo po sila na lumago po sa kanilang pananampalataya po. Yung lahat pong ito, Panginoon, ay aming idinadalangin sa pangalan ni Jesus, na sa amin ay palagi nagmamahal. Amen. So, para po sa ating unang talata, buksan po natin sa unang Tesalonica, chapter 4, verse 3. So, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, ang inyong pagpapakabanal, na kayo'y umiwas sa pakikiapid. So dito po malinaw po sinabi ng Biblia ang tungkol po sa kalooban ng Diyos. So sa Biblia po, marami pong kalooban ng Diyos, pero sa talata pong ito, direkta pong sinabi po ng talata ang tungkol po sa kalooban ng Diyos. So ang inyong pagpapakabanal, ang malinaw na kalooban ng Diyos, kaya pagkatapos po na maligtas, kailangan po natin maisakatuparan ang pagpapakabanal. Kaya yung topic po natin ngayon, tungkol po sa pagpapakabanal. So yung ating position po sa harapan ng Diyos, pagkatapos ng ating kaligtasan, ano po yung naging posisyon po natin sa harapan ng Diyos? Sa katunayan, tayo po ay mga makasalanan, pero nang matanggap po natin ang kaligtasan, tayo po ay naging matuwid, at tayo po ay tinuturuan ng Diyos na maging matuwid dahil ang lahat ng ating mga kasalanan po ay napatawad na sa pamamagitan ni Jesucristo. So yung ating position po, na bago, pero yung ating condition, still, makasalanan pa rin po. Kaya, ang ating position ngayon, bilang anak na ng Diyos, at ang ating position po ay nabago na. Tama po ba? Sa harapan ng Diyos, tayo po ay isang matuwid, anak na ng Diyos. Pero, ang ating condition, parehas pa din po. Kahit na natanggap natin ang kaligtasan, meron pa din po tayong likas na kasalanan. Kaya nang matanggap ninyo ang kaligtasan, ang inyong likas na makasalanan ay hindi pa din po nawawala. Kaya huwag po ninyong isipin na kayo po ay magiging kagaya po ng isang anghel. At huwag din po kayong umasa sa ibang mga kapatiran na sila din po ay parang anghel. Dahil meron din po silang likas na makasalanan. Kaya kailangan po natin maunawaan ang bagay pong ito upang hindi po kayo matisod kapag nakita po ninyo ang mga pagkakamali ng ibang mga brothers and sisters.
So wag po kayong umasa na sila po ay perpekto at meron din po silang likas na kasalanan. So dahil minsan maaari din kayong masaktan ng ibang mga kapatiran. Okay po? Kaya so kailangan po ninyong maunawaan ang inyong posisyon at ang inyong kondisyon. Pero hindi po ibig sabihin na mananatili po kayo dito sa likas na kasalanan. So, kailangan hanggang sa dulo, so hindi po tayo manatili sa likas na kasalanan ito. So, kailangan po ninyong lumago sa church at unti-unti pong ikaw po ay makakapamuhay gaya po ng isang matuwid na tao. Kaya makakapamuhay ka gaya po ng isang anak ng Diyos. So, mangyayari po lamang ito kung kayo po ay mananatili sa church. Kaya ano po ba yung kahulugan po ng kabanalan? Ano po ba yung kahulugan ng kabanalan? So una, kailangan po natin maunawaan na kung ano po yung kahulugan po ng kabanalan. So ang kabanalan po, tumutukoy po sa pagiging malayo sa kasamaan, sa kasalanan sa mundong ito. So at sinusubukan mong maging panig sa Diyos sa pamamagitan po na maisa sa katuparan mo po yung kabanalan kapag ikaw po ay nasa panig ng Diyos. Kaya bakit po kailangan po natin maging banal? Bakit kailangan po natin maging banal? Dahil ang Diyos po ay banal. Kaya nais din po ng Diyos na ang kanyang mga anak ay maging banal. Kaya buksan po natin sa unang Pedro, chapter 1, verse 16. Sa unang Pedro, chapter 1, verse 16. Kung nakita na po, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat nasusulat, kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. So sinabi po ng Diyos, kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. Kaya kung ang Diyos po ay banal, gusto rin po ng Diyos na ang kanyang mga anak ay maging banal. Kaya pagkatapos ng ating kaligtasan, gusto po ng Diyos na tayo po ay maging banal. Kaya bakit kailangan po natin magpakabanal? Bakit po kailangan po natin magpakabanal? Dahil iniligtas po tayo ng Diyos mula po sa kasalanan sa pamamagitan po ng kamatayan ni Jesus. So buksan po natin sa Roma chapter 6. Buksan po natin sa Roma chapter 6, verse 1 to 2. So basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Huwag nawang mangyari. Tayo mga namatay na sa pagkakasala, paano nga tayo mabubuhay pa roon? So, bakit po kailangan po natin magpakabanal? Dahil iniligtas po tayo ng Diyos mula sa kasalanan sa pamamagitan po ng kamatayan ni Jesus. Kaya sabi po dito, pagkatapos po tayong matubos, maalis yung ating kasalanan, sinasabi po sa atin ng Diyos, magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala? So naunawaan po natin na nagkaroon po tayo ng katapusan sa ating mga kasalanan sa pamamagitan po ni Hesus Kristo. Kaya kahit na nagkasala tayo, hindi na tayo makakapunta pa sa impyerno. Pero hindi nito ibig sabihin na malaya po tayong gagawa ng kasalanan. Naunawaan niyo po? So, di porket natubos na tayo sa kasalanan, wala na tayong kasalanan, o magiging malaya tayo sa paggawa ng kasalanan. So, hindi po ito yung ibig sabihin nito. Kaya, sinabi po sa verse 2, huwag nawang mangyari, tayong mga namatay na sa pagkakasala, paano nga tayo mabubuhay pa roon? So, namatay tayo sa pagkakasala nang si Jesus po ay namatay sa krus para po sa ating mga kasalanan. Kaya iniligtas po tayo ng Diyos mula sa kasalanan upang hindi po tayo muling mabuhay pa sa kasalanan. Kaya huwag na tayong lumakad pa sa kasalanan. So ano po ba yung pumatay kay Jesus?
Ano po ba yung pumatay kay Jesus? Yung ating kasalanan. Yung ating kasalanan po ang pumatay kay Jesus. Kaya kapag lalakad ka sa kasalanan, parang ipinapako mo po ulit si Jesus. Kaya paano po natin iibigin ang kasalanan? So ang paggawa ng kasalanan po ay ang pagpapakapako ni Jesucristo sa krus. So ito po ay katulad ng isang kutsilyo na pumatay po sa inyong minamahal. Di ba po? Kapag nakita niyo po yung kutsilyo ng iyong minamahal, so hindi niyo po itatapon niyo po 'yun, di ba? So ganun din po. Hindi na po yung kasalanan yung pumatay kay Jesus, kaya hindi na po natin gagamitin pa iyon. Di na tayo pupunta pa sa kasalanan para po patayin si Jesucristo. Kaya sunod po, bakit po kailangan po nating magpakabanal? Bakit po kailangan po natin magpakabanal? Dahil tayo po ay templo ng Diyos. So tingnan po natin sa unang Korinto, chapter 6, verse 19 to 20. Basahin po natin ng sabay-sabay, verse 19 to 20, 3, 2, 1. O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na sa inyo ay tinanggap ninyo mula sa Diyos at kayo'y hindi sa inyong sarili, sapagkat kayo'y binili ng isang halaga, kaya't luwalatiin ninyo ang inyong katawan ang Diyos. So, sinabi po sa verse 19, o hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Diyos? So pagkatapos po ng ating kaligtasan, so natanggap po natin ang banal na Espiritu, kaya ang banal na Espiritu po ay naninirahan po sa atin. Kaya nga po ang ating katawan po ay templo ng Diyos, kaya nga kailangan po natin maging banal, kaya dapat nating luwalhatiin ang Panginoon sa pamamagitan po ng ating katawan. So ang ating Espiritu po ay naninirahan sa ating katawan. Kaya huwag nating gamitin ang ating katawan sa kasalanan. Dahil ang Espiritu po ng Diyos ay naninirahan po sa atin. Kaya kailangan natin maging banal upang tayo po ay magamit ng Diyos. So tingnan po natin sa ikalawang Korinto, chapter 2, verse 20 to 21. Ikalawang Timoteo po. Sorry. Ikalawang Timoteo, chapter 2, verse 20 to 21. Basahin po natin ng sabay-sabay. Verse 20 to 21, 3 to 1. Sa isang malaking bahay ay hindi lamang may mga kasangkapang ginto at pilak, kundi meron din namang kahoy at luwad, at ang iba'y natatanging paggagamitan at ang iba'y para sa karaniwan. Kung nililinis ng sinuman ang kanyang sarili mula sa mga bagay na ito, ay magiging tanging kagamitan, itinalaga at mahalaga sa may-ari ng bahay, handa sa lahat ng mabuting gawa. So sa isang bahay po, sa isang malaking bahay, mayroon pong kasangkapan. Mayroon pong kasangkapang ginto, pila, kahoy at luwan. Kaya ano po yung klase ng kasangkapan ang gagamitin po ng may-ari ng bahay? Anong klase po? Ano po ba? Sa tingin niyo po, sa sarili niyo pong opinion, ano po? Siguro, iisipin natin yung ginto. O isipin natin yung pilak, kasi wala naman ginto, di ba? Wala pang pilak, di yung ano na lang, kahoy. Ano po yung gagamitin po ng may-ari ng bahay? Yung malinis. Pero hindi po natin alam kung ano po yung gagamitin. Pero malalaman po natin sa pamamagitan po ng verse 21, kung nililinis ng sino man ang kanyang sarili mula sa mga bagay na ito, ay magiging tanging kagamitan, itinalaga at mahalaga sa may-ari ng bahay,
handa sa lahat ng mabubuting gawa. Kaya gagamitin po ng amo ng isang may bahay ang malinis na kasangkapan. So malinaw po na malinis na kasangkapan po ang gagamitin. So hindi po mahalaga kung ano pong klase ng kasangkapan ang nasa bahay nyo, ang nasa isang bahay, kundi yung malinis po lamang yung gagamitin. Sa isang malaking bahay, sa ating panahon po, ito po yung iglesia. So, sa loob ng iglesia, mayroon pong napakaraming mga brothers and sisters. Kaya sino po ba yung gagamitin ng Diyos? Siyempre po, ang malinis na mga brothers and sisters. Kung tayo po ay magiging banal, tayo po ay magiging tanging kagamitan para sa mahalagang paggagamitan ng Panginoon. Kaya kung gusto po ninyong magamit ng Panginoon, kailangan mo pong maging banal, maging malinis. So kailangan po natin maging banal upang makatayo po tayo ng walang kahihiyan sa harapan ng Panginoon sa kanyang muling pagdating. So tingnan po natin doon sa Unang Tesalonica, chapter 5. Unang Tesalonica, chapter 5, verse 23. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Pakabanalin nawa kayong lubos mismo ng Diyos ng kapayapaan at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi po dito, pakabanalin nawa kayong lubos mismo ng Diyos ng kapayapaan na walang kapintasan sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. So yung kasalanan po natin, dati, hindi na ito aalalahanin pa ng Diyos. Gaano man po kalaki yung kasalanan ninyo dati, na nagawa po ninyo dati, hindi na po ito aalalahanin ng Panginoon. Pero pagkatapos po ng ating kaligtasan, kapag tayo po ay tatayo sa harapan ng Diyos na may kasalanan, na walang kabanalan, ikaw po ay mapapahiya. Kaya sabi po dito na ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. So halimbawa po, kung hindi po ninyo mapapanatili ang inyong pananampalataya hanggang sa huli at umalis po kayo sa church at bumalik po kayo sa sanlibutan, at muli po kayong nahulog sa kasalanan, at nagpakasaya po kayo sa mundong ito, so ito po yung kasama ng inyong mga kaibigan na nagiinuman ng alak araw-araw, so talaga pong bumalik na po ng lubusan. Ano po, kung patuloy pa din po kayo nakikisama sa mga makasanlibutang kaibigan, ginagawa niyo po yung gawain nila, so paano po kayo magagamit ng Panginoon kung tayo po ay hindi nagiging banal sa harapan ng Diyos? Pero paano kung sa pagbalik muli ng ating Panginoon o sa pagbalik ninyo sa sanlibutan ay yun din po yung time na pagbabalik na muling dumating yung Panginoon. So gaano po ito? Kahiyahiyang bagay. Sa time na pagbalik ninyo sa sanlibutan, yun na pala yung araw ng pagdating ng Panginoon. So nakakahiya po yung bagay na yun sa harapan ng Panginoon. Bagaman po ligtas kayo, pero kahihiyan po o mapapahiya po kayo sa harapan ng Panginoon. Kaya kailangan po natin maging banal. Kaya muli sa ating kaya kailangan po dapat tayong humiwalay mula sa kasalanan po. Napag-aralan po natin na ang kabanalan ay ang pagkahiwalay po sa kasalanan. So kailangan po tayo nasa panig po tayo ng Diyos. Kaya sa anong bagay po dapat tayo humiwalay? Sa anong bagay po dapat tayo humiwalay? So kailangan po natin humiwalay mula sa lakad ng sanlibutan.
So tingnan po natin sa Efeso chapter 2, verse 2. Sa Efeso chapter 2, verse 2, basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Na dati ninyong nilakaran ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid ng Espiritu, na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Sabi po dito, na dati ninyong nilakaran ayon sa lakad ng sanlibutan ito. So bago po tayo naligtas, so ito po yung dati ninyong nilakaran. At kayo po ay lumalakad ayon po sa lakad ng sanlibutan ito. Pero pagkatapos na kayo po ay maligtas, hindi na po kayo dapat na lumalakad pa po sa lakad ng sanlibutan ito. So kailangan ninyong humiwalay sa lakad ng sanlibutan. Kaya ang mga tao pong hindi ligtas, sila po ay sumusunod sa mga bagay sa mundong ito, pero yung mga bagay sa sanlibutan ito ay ang mga may kaugnayan po sa kasalanan. Tama po ba? Yung mga tao po. So tingnan po natin sa Juan chapter 2, verse 15 to 16. Tingnan po natin. Sa unang Juan, chapter 2, verse 15 to 16. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umiibig sa sanlibutan, sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan, ang masasamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamataas sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. So sa verse 16 po sinabi, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata at ang pagmamataas sa buhay ay lahat po ay nasa sanlibutan. So bago po tayo naligtas, sumusunod po tayo sa mga bagay na ito. Pero pagkatapos po ng ating kaligtasan, kailangan po nating humiwalay po sa mga kasalanan ito. Yung masasamang pagnanasa ng laman, yung pagnanasa ng mga mata, at pagmamataas sa buhay. So ano po ba itong masamang pagnanasa ng laman? Ano po ba ito? Yung mga ginugusto po natin. Di ba? Yung pagnanasa ng mata. Wow, gusto ko to. Gusto ko magkaroon ng ganun sa Facebook. Di ba? Daming tukso po. Kasalanan. So, ganyan din po yung pagmamataas sa buhay. Di ba po? So, kailangan po natin humiwalay po o maging hiwalay po sa kasalanan pong ito. Kaya halimbawa po yung lakad ng sanlibutan ito, so marami po mga kabataan, gustong-gusto po nila yung, ano po, yung TikTok. Di ba? So sa pamamagitan po ng TikTok, marami pong gumagaya dito. So isang lakad po ito ng sanlibutan. So halimbawa po yung sumasayaw po yung nasa TikTok, di ba po may sumasayaw sa TikTok tapos ginagaya din po nung nanonood sa TikTok. So marami po mga kabataan po ang ginagaya po yung sayaw po na nasa TikTok. Pero bilang mga ligtas na Kristiyano, makakapagpapatibay po ba ito sa ibang tao kapag ginaya po natin yung mga bagay na yun? So, ginagaya mo yung pagsayaw sa TikTok, makakapagpatibay po ba ito sa iba? So, hindi po ito maganda kapag nangangaral kayo ng ebanghelyo. So, hindi po ito maganda na kayo po ang nangunguna pa doon sa katiktukan. Ano po? So, hindi po ito maganda kapag tayo po ay nag-evangelize. Kaya kailangan po natin humiwalay po mula po dito. So, sunod po, kailangan po din natin humiwalay mula po sa mga hindi mananampalataya. So, tingnan po natin sa 2 Korinto. Sa 2 Korinto, chapter 6.
chapter 6, verse 14 to 15. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya, sapagkat anong pagsasama mayroon ang katwiran at kasamaan, o anong pagsasama mayroon ang liwanag sa kadiliman, at ano ang pagkakasundo mayroon si Kristo at si Belial, at ano ang bahagi mayroon ang mananampalataya sa hindi mananampalataya. So sa Biblia po meron pong mananampalataya at meron din pong hindi mananampalataya. So yung mga hindi mananampalataya, sila po ay hindi mga ligtas, kaya sinasabi po sa verse 14, huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya, sapagkat anong pagsasama mayroon ang katwiran at kasamaan. So ang mga mananampalataya po, kasama po ito yung mga matuwid. So ang mga hindi mananampalataya na hindi ligtas, na kabilang po sila sa masasama. So anong pagsasama mayroon ang liwanag sa kadiliman? So, ang mga ligtas po, sila po ay kabilang po sa liwanag. At ang mga hindi ligtas, kabilang po sila sa kadiliman. So, sa verse 15, at anong pagkakasundo, meron si Kristo at si Belial. So, ang mga ligtas po, sila po ay kabilang po kay Kristo. Pero yung mga hindi ligtas, kabilang po sila kay Belial. Belial. So, ang Belial po, ibig sabihin po, ito po yung ibang pangalan po ni Satanas. Ano po? O ano pong bahagi mayroon ang mananampalataya sa hindi mananampalataya. So palaging nababanggit po ng Biblia na meron pong paghahati o meron pong paghihiwalay. So ano po yung ang mananampalataya at hindi mananampalataya. Kaya kailangan po na himuwalay po at tayo po ay mga mananampalataya na naligtas na. Kaya hindi na po tayo magkakaroon ng fellowship sa mga hindi mananampalataya dahil ang mananampalataya po ay magkaiba. Tama po, magkaiba po yung kaya huwag po kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya. Kailangan po nating humiwalay sa mga hindi mananampalataya. Pero hindi po ito ibig sabihin na hindi na po tayo makikipagtagpo pa sa mga hindi mananampalataya. Kapag makikipagtagpo po tayo, maaari po natin silang i-evangelize. Pero yung mga ibig sabihin po dito na humiwalay, ito po yung humiwalay po sa ginagawa po nilang kasalanan. So kailangan po nating humiwalay sa kanila pagdating po sa lakad po nila. So, dahil iba na po tayo. So halimbawa po yung mga mananampalataya, so kailangan niya po makasal sa mananampalataya. Tama po ba? Kailangan yung mananampalataya, ikasal sa mananampalataya. Dahil ito po yung panghabang buhay na magkasama. Kaya kayo po yung gagawa, kaya ang ligtas na Kristiyano, kailangan nyo pong mag-asawa ng ligtas na Kristiyano. So hindi po tayo maaaring mag-asawa ng mga hindi mananampalataya. Bakit po? Kasi po, iba po yung isip ng mga hindi mananampalataya at iba po yung isip ng mga mananampalataya. Yung isip ng mga mananampalataya, yung paano masusuklian yung pag-ibig ng Diyos. Yung mga hindi mananampalataya, ano po yung isip po nila? Paano po magiging masaya sa mundong ito? Paano kikita ng pera? Kaya kung mga mag-aasawa ng hindi mananampalataya, so ito po ay magiging malaking problema nyo po sa inyong pananampalataya. Kaya mas hindi po ini-encourage, lalo na po sa mga kabataan, na mag-asawa po ng hindi mananampalataya. Kaya yung isang bagay pa po na kailangan po nating maunawaan, yung pakikipamatok po sa mga hindi mananampalataya. Pagdating po sa negosyo, kailangan po ninyong umiwas na magkaroon po kayo ng pakikipagnegosyo kasama po ang hindi mananampalataya. Bakit po ba? Dahil hindi ka po magtatagumpay sa ganitong pagnenegosyo dahil ang inyong buhay po ay magkaiba. So ang layunin po natin, nabubuhay po tayo para sa Ebanghelyo. So yung ating prioridad, yung ating Christian life. Pero sila po, ano po yung kanilang
prioridad o priority yung pera. Paano kikita ng pera? Paano tayo kikita ng malaking pera? Sa halimbawa po, nagbukas po kayo ng restaurant, pero yung inyong opinion, magkaiba. So tayo po, o ikaw po bilang ligtas, tuwing linggo, kailangan mong pumunta sa church. Tama po? Yung restaurant, kapag linggo, ano pong nangyayari? Di ba po? Yun yung parang golden time ng mga kainan, di ba? Kasi yung mga tao po, yan po yung time na wala yung parang ititirit nila yung sarili nila para parang mawala po yung pagod nila. Pero kung mayroon po kayong business na ganyan tas sa mga hindi ligtas kasama, ano po yung magiging opinion ninyo? O ano yung magkaiba po yung inyong opinion? Kayo po gusto nyong pumunta sa church tuwing linggo, kailangan mong pumunta sa church pero sa kabilang banda, so dahil sa kanila po na hindi ligtas, hindi po nila nauunawaan yung Sunday sermon, kapag Sunday ng mga mananampalataya. Dahil po, golden time po yun ng mga hindi mananampalataya. Maraming mga customer, lalo na po kapag gabi. Kaya magkakaroon po ng pagtatalo dahil po sa ganito, dahil sa pera. Kaya ano pa po yung sunod? Dapat po tayo ay maging hiwalay sa kapaligiran ng paggawa ng kasalanan. So tingnan po natin sa Kawikaan, chapter 27. Kawikaan, chapter 27, chapter 6, sorry po. Chapter 6, verse 27 to 28. Basahin po natin ng sabay-sabay, 27 to 28, 3, 2, 1. Makapagdadala ba ng apoy ang isang tao sa kanyang kandungan at hindi masusunog ang kanyang kasuotan? Sa nagbabagang uling, makakalakad ba ang isang tao at ang kanyang mga paa ay hindi mapapaso? So kung magdadala ka po ng apoy po sa inyong kandungan, posible po ba na hindi po masunog ang inyong kasuotan? Imposible po, di ba? Ay halimbawa po, gustong-gusto mo po yung alak, bago ka po naligtas, pero pagkatapos po ng kaligtasan, kailangan mo pong itigil ang pag-iinom ng alak. Pero hindi po yun madali. Tama po? Kaya kailangan po natin iwasan yung mga ganitong sitwasyon. Ngayon din po yung sa paggamit ng smartphone. Kung minsan, gumugugol po tayo ng maraming oras sa paggamit nito. Kailangan po ninyong iwasan ang paggawa o iwasan po yung paggawa ng kasalanan. Kaya ano po yung sunod na kailangan po natin na sa alang-alang? Kailangan po natin na humiwalay mula po sa bawat maling doktrina. So kailangan po nating maunawaan na marami pong mga maling doktrina, lalo na po sa ating panahon. So madali na lamang pong makahanap sa social media, sa YouTube, sa Facebook, maraming mga maling katuruan, maling doktrina. Pero para po sa ating mga baguhan, so mahirap po ito sa inyo upang matukoy po kung alin po ang maling katuruan. Kaya madali ka pong maapektuhan ng maling katuruan sa social media. Kahit po maging yung matatagal na din, kung sila po hindi po masyadong active sa church, kung nanonood po sila sa Facebook, so maaari po silang maapektuhan. Kaya mangyari po na huwag po kayong manood sa ibang turo sa YouTube. Dahil hindi pa po ito napapatunayan kung tama o mali. Dahil kapag naapektuhan po kayo ng maling doktrina, so magiging mapanganib po ito. Kaya mas mabuti po na makinig po kayo ng sermon na napatunayan dito sa ating church. Kaya maraming sermon po sa ating church na nakapost po doon sa YouTube, mas mabuti po kung ito po yung ating papanoorin. So hindi po yung sa ibang mga preacher, sa ibang church. Kaya
Iwasan po natin yung panunood po sa social media ng ibang mga sermon na hindi po sa church po natin. Kaya, paano po tayo magiging banal? Paano po tayo magiging banal? Kailangan po natin na lumakad sa Espiritu. Tingnan po natin sa Galatia chapter 5. Sa Galatia chapter 5, verse 16 to 17. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa Espiritu at huwag ninyong bigyang kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman, sapagkat ang laman ay nag, nagnanasa laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay laban sa isa't isa upang hindi ninyo magawa ang mga bagay na nais ninyong gawin. So pagkatapos po nating maligtas, meron dalawang bagay sa atin. So meron pong pagnanasa ng laman at meron pong pagnanasa ng espiritu. Kaya meron pong paglalaban po sa pagitan po ng laman at ng espiritu. Kahit na ligtas na po tayo, meron pa din po tayong pagnanasa ng laman. Ayaw po nitong sumunod sa kalooban ng Diyos. Pero ang espiritu po, sumusunod po ito ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya meron pong paglalaban sa ating loob. So, siguro, bago po kayo naligtas, wala pong paglalaban sa atin. Maaari, nasisiyan pa sa paggawa ng kasalanan. Pero pagkatapos po natin maligtas, nagkakaroon po tayo ng paglalaban sa pagitan po ng laman at espiritu. Dahil sinabi po sa verse 16, lumakad kayo ayon sa espiritu at huwag ninyong bigyan kasiyahan ang pagnanasa ng laman. Sa tingin niyo po yung laman, papayag po ba na hindi sumunod? Hindi po. Hindi po papayag na susunod siya doon sa espiritu. Hindi din papayag yung espiritu natin na sumunod sa kagustuhan ng laman. Kaya meron pong paglalaban. Kaya sino po yung mananalo sa dalawa? So kailangan po natin isaalang-alang po yung bagay na ito. Kaya kung kailangan po natin lumakad ayon po sa espiritu, kaya paano po tayo lalakad ayon po sa espiritu? So kailangan po natin maging malapit sa Diyos. So alam po ng Diyos, alam natin na ang Diyos po ay banal, kaya kung tayo po ay magiging malapit sa Diyos, tayo po ay magiging banal kagaya po ng Diyos. Kaya nga po, depende po sa kaibigan na meron po kayo. Kung ang inyong kaibigan po ay masama, kayo po ay magiging masama. Pero kung kayo po ay magiging malapit sa Diyos, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, kayo po ay magiging kagaya po ng Diyos. So sinasabi po doon sa Juan chapter 17, verse 17, pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. So ang salita ng Diyos po, may kakayahan na pabanalin po tayo. Pabanalin po kayo. So sa mga awit 119, verse 9, tingnan po natin. Mga awit 119, verse 9. So basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Paano pananatiliing dalisay ng kabataan ang kanilang daan sa pamamagitan ng pag-iingat nito ayon sa iyong salita? So sa verse 11 po, basahin din po natin. 3, 2, 1. Iningatan ko ang iyong salita sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Sabi po dito, iningatan ko ang inyong salita sa aking puso
Kaya kung inyo pong iingatan ang salita ng Diyos sa inyong puso, so yung salita po ng Diyos, ito po yung mag-iiwas sa inyo mula po sa kasalanan. Kaya kailangan po natin magpatuloy na matutunan po yung salita ng Diyos. Kapag ikaw po ay natukso ng kapag ikaw po ay nasa sitwasyon na tinutukso, kapag ikaw po ay malapit sa salita ng Diyos, maaalala niyo po yung salita ng Diyos. Kaya ang salita ng Diyos po ang mag-iiwas sa inyo mula po sa kasalanan. Kaya kailangan mong maging masigasig na mag-aral ng salita ng Diyos. Kung posible, kailangan nyo pong magsaulo ng mga salita ng Diyos, mga Bible verse. Di ba tuwing linggo, meron po tayong memory verse recitation. So, kailangan po ninyong subukang magsaulo po ng mga Bible verse, ng mga words of God. Sa pamamagitan po nito, so may isa sa katuparan po ninyo ang kabanalan. So, isa pa po, kailangan po natin matakot sa Diyos. Kahit na hindi po natin nakikita ang Diyos, pero nakikita ng Diyos ang lahat ng bagay. Kaya maging yung puso po natin, kaya dapat ang ating buhay Kristiyano po ay palaging mayroong takot sa Diyos. Dahil kung meron po tayong takot sa Diyos, maaari po nating maiwasan yung kasalanan. Ako po nung kabataan ko pa, nung ako po nasa kabataan pa, so after kong maligtas, yung Kristiyanong pamumuhay ko, gusto ko, kumbaga, yung pagkatakot ko sa Diyos na andun palagi. Alam mo yung may gusto akong gawin na masama, yung mga something na iniisip ko, gusto kong gawin, pero naiisip ko, mali ito, yung Diyos nakatingin sa akin. Kaya, ito yung sinasabi ng Bible verse. Kagaya nung pag may gawain sa school, so, kailangan kong pumunta po doon, tinutukso po ako ni Satan. Pero ano po yung sinasabi ng Diyos? Unahin muna ninyo ang kanyang kaharian. So, pumupunta po ako dun sa church. So, one time, nung nagkaroon po kami ng tour exam po, kumbaga po yung exam po namin, doon po sa tour makukuha yung mga sagot. So, natapat po ng linggo. So, wala po akong choice. Natatakot po ako kasi wala po ako doon sa tour. So, may mga kasamahan po ako, mga brothers and sister po doon sa school na kasamahan ko. Pero, sabi ko, hindi ko ipagpapalit yung church. Ganun po yung ginawa ko. Kaya ginawa ko po, pinabayaan, hindi po ako sumama sa tour. Ang ginawa ko po, pumunta po ako sa church. Kaya, kasi po, yun po yung mahalagang bagay. Kasi ayaw ko po noon, lumiban sa church, ayaw ko pong ipagpalit yung Sunday para po doon sa bagay na yun. Sabi ko, kaya ko naman kunin yun. So, nagyayabang pa ako, sabi ko, kahit wala talaga akong choice. So, pero, alam mo po yung nangyayari? Mateo 6:33. So, inuna ko yung Diyos po yung gumawa ng paraan. Kaya pagkatapos po nung tour, kasiyahan lang po pala yung nangyari. Pagkatapos nung tour, di naman lumabas sa exam. So, patakot po ng mga teachers. So, ganun po. So, bagaman po, may mga bagay talaga na kailangan po natin sa alang-alang. Pero kapag inuuna po natin yung Diyos, kapag nagkakaroon po tayo ng takot sa Diyos, kasi pag nagkaroon ng disgrasya nung time na yun, kasalanan ko po yun kasi hindi ko inuna yung Diyos. Ganung bagay po yung palagi ko pong isinasaalang-alang. Ngayon din po, sabi ko kapag ako nawala sa church, kapag pinili ko yung sanlibutang bagay, natatakot ako para sa family ko. Sino yung magliligtas sa family ko? Natatakot, sabi ko, ayoko mapunta yung family ko sa impyerno. So ito po yung pagkatakot ko po sa Diyos, sa harapan ng Diyos. Kasi hindi po ako gagamitin ng Diyos kapag pinili ko po yung makasanlibutang bagay. Ganyan din po kapag gagawa ng kasalanan. So ano po? So yung kasalanan na matindi, so palagi ko pong iniisip, kasi po, that time, active po ako sa memory verse recitation. So, yun po yung nagpapalakas po sa akin. Kaya mahalaga po sa ating kahit po may mga senior na,
So, kailangan po natin mag-memorize. So, may share po ako sa inyo doon po sa Cagayan de Oro. May isa po doon, senior. Ang galing niya po mag-memorize ng Bible verse. Kahit senior na po siya po yung nangunguna sa Bible memory verse. Talo niya pa po yung mga young people. Kaya walang imposible po sa ating mga senior kung may gusto po talaga po natin. So para din po yun sa atin, para din po madepensahan po natin yung mga kalaban. So isa pa pong bagay na kailangan po natin isipin, yung kailangan natin pong ipahayag yung ating kasalanan. Kung may kasalanan po tayo sa ating buhay Kristiyano, kailangan po ninyong ipahayag sa Diyos. Hindi po tayo maliligtas sa pamamagitan po ng pangungumpisal sa pare. Pero pagkatapos po ng ating kaligtasan, kailangan po natin ipahayag ito. So, ipahayag po yung ating mga kasalanan at ito po ay lilinisin. Ito po yung magkaiba po, may dalawa pong bagay tungkol po sa confession. Confession po ng isang hindi ligtas at confession po ng isang ligtas. Yung confession po ng isang hindi ligtas, ito po yung confession lamang po para dun sa isang kasalanan na mapupunta po siya sa impyerno. Ito lang po yung pinapakinggan ng Diyos. Pero yung confession po ng isang Kristiyano ay para po mapanumbalik po yung fellowship, yung pakikipag-fellowship niya sa Panginoon. Para muli po tayo makapanumbalik, kailangan po natin i-confess yung ating kasalanan at yung Diyos po ay maglilinis sa atin. Isa pa pong bagay na kailangan po natin yung manatili sa fellowship. So tingnan po natin sa 2 Timoteo. Tingnan po natin sa 2 Timoteo chapter 2. Verse 22. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit layuan mo ang masasamang pagnanasa ng kabataan at sundin mo ang katwiran, pananampalataya, pag-ibig at kapayapaan kasama ng mga tumatawag sa Panginoon mula sa malinis na puso. So sinabi po dito na layuan mo ang masasamang pagnanasa ng kabataan, pero hindi po ito sapat. Kailangan mo pong sundin ang katwiran, pananampalataya, pag-ibig at kapayapaan kasama ng mga tumatawag sa Panginoon mula sa malinis na puso. Kaya sila po na tumatawag sa Panginoon mula sa malinis na puso, sila po yung mga nasa church. Hindi mo magagawang banal kapag ikaw po ay madalas na nahuhulog po sa kasalanan. So hindi po sa church, kundi kapag ikaw po ay mag-isa. Kapag hindi mo magagawa yung kabanalan, kapag ikaw po ay madalas na nahuhulog po sa kasalanan. So hindi po ito yung pagkahulog po sa kasalanan sa loob ng church, kundi kapag ikaw po ay mag-isa. Kaya kailangan po natin na magkaroon ng maraming oras kasama po yung mga brothers and sister sa loob ng church. Kung gayon, ang Panginoon Diyos po ang mag-iiwas sa inyo mula sa kasalanan. Kaya kapag hindi ka po mananatili sa church, madali ka lamang pong mabibitag ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya maging ako din po, kung hindi po ako mananatili sa iglesia, ako din po ay madaling mahuhulog sa kasalanan. Kaya napakahalaga po na kailangan po natin na manatili sa iglesia. Kailangan po natin tandaan na pagkatapos po ng ating kaligtasan, kailangan po natin isagawa yung pagpapakabanal. Yung pagpapakabanal, yung sanctification, ibig sabihin po, yung hiwalay tayo sa
sanlibutan ito. Hindi po natin ginagawa yung kasalanan hindi tayo nakikisangkot sa gawang makasalanan. So, naunawaan niyo po mga brothers and sisters. So tapos na po tayo sa ating ikapitong session ng ating New Beginners Bible Study. So, tuloy-tuloy po tayo sa ating New Beginners Bible Study at patuloy po nating isagawa, sundin yung mga natututunan po natin para po tayo ay lumago sa ating pananampalataya. Okay po ba? Okay? So, manalangin na po tayo. Sumasalangit naming Panginoon Diyos, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig na iyong mahalagang dugo ay dumanak mula sa krus. Panginoon, salamat po sa biyaya na pinagkaloob niyo po sa amin. Panginoon, muli po kami natapos ng aming Session 7 ng New Beginners Bible Study. Panginoon, tulungan niyo po ang mga baguhan na lumakad po, Panginoon, ayon po sa iyong kalooban, may isang pamuhay po nila ang mga napag-aaralan po nila sa kanilang New Beginners Bible Study at maging tuloy-tuloy po sila, Panginoon, sa pag-aaral ng inyong salita. Tulungan niyo po sila, Panginoon, na lumago po at magamit niyo po para po sa pagliligtas po ng maraming ligaw na kaluluwa. So marami po, Panginoon, ang dapat iligtas pero kakaunti po, Panginoon, ang mga manggagawa. Kaya, Panginoon, tulungan niyo po yung mga brothers and sisters, mga new beginners, na makapamuhay po, Panginoon, ng tapat sa kanilang buhay Kristiyano, na isinasabuhay po nila ang iyong salita. Kaya, Panginoon, so sa mga kapatiran po na wala po ngayon, so ingatan niyo po sila, Panginoon, at tulungan niyo po sila sa anumang kanilang ginagawa ngayon, at tulungan niyo po sila makapanumbalik po sa fellowship pong ito, sa gawain pong ito. So lahat pong ito, Panginoon, ay aming idinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po.